tayo. Sino ba yan? Sino ba yan naghamunan? Charity boxing na lang tayo. Tapos lahat ng kikitain ay mapupunta sa Ba? kababayan nating naapektuhan ng kalamidad. Sino ba yan naghamunan? Si ano ata, si Baste. Aba, Oo. sinong kahamunan? Si PNP chief. Oh, Oo. Tignan natin kung anong mangyayari. ganun ba? At yati kung matutuloy. May hamunan bang nangyari? Oo, sabi niya, paramihan tayo ng kain ng hamon. Ate, Tinatanggap ko ang hamon mo. Meron ba tayong ano niya? Baka naman walang ano yan, ha? Ha? Mga walang ebidensya. Tingnan nga natin. Meron ba dito? May ebidensya ba? yan? Wala ata dito sa ating ano. Wala tayong ebidensya? Meron ba dito? Meron na yan, oh. Meron ba? Meron. Hamunan eh. O sige, yan muna. Mukhang masaya yan eh, ha? Ano bang hamon ni Baste? Ah, sige nga. Tebastan. Ano, Tebas. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero kung suntukan tayo, arap ko makaya bita. Ganun lang. But you're a coward. You are nothing without your position. Sa totoo lang. Nagmamatalinuhan ka lang, yan ang talaga ginagawa mo. May 3-minute response ka, may nakaabang na dyan. Nakita ka talaga ng media. Ayun. Sino ba tinutukoy niya dyan? Wala naman siya pinangalanan eh. Oho. Ang tinutukoy ata niya yung ating hepe ng pambansang pulisya. Ah. Eh, akala niya siguro, hindi kakasa. Kinasahan eh. Teka, ano bang pinagmulan? Ano bang... Hindi bakit ko alam. nahahamon? Basta yun lang ang... ano ba? Paano yung podcast ba yun? Parang naka-live ba ata? Podcast ba yun? Oo. Oh. Eh, anong tugon ni PNP Chief? Bay kumasa. Kumasa? Libre 45 ikinasa. Ba? Ano sabi? Sabi niya ay... Ito, pakinggan na lang natin. akala ko puno na ang sarup judge eh. Sige nga, ano naman ang sabi ng PNP Chief? Tama-tama dahil marami ang nasalanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment or this opportunity for to raise funds in a charity boxing match. This coming kung para mabilis this coming Sunday sa Araneta. 12 rounds, pwede. 12 rounds sa sundukan para maganda. At para medyo marami-rami ang ma-raise natin, siguro you can find sponsors. Per round, may mag-sponsor. So, let's place their merchandise before each round. So, 12 rounds para medyo marami-rami ang sponsor at marami tayong ma-raise na pondo. Well, I was informed at nakita ko rin sa social media na naghamon siya ng suntukan. And, sa atin naman, whether he's serious or not, sa atin, let's just put this on a better use. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan, boxing na lang para madaling iset up. At gawin natin this coming Sunday, 9 o'clock. I'll be there in Araneta. I'll ask Araneta to set up a boxing ring. Hopefully, they will oblige. Kung wala naman, di maghanap tayo ng kung saan gym ang gusto niya. Ayun! Sinasabi ko. Ba, totoo. sabi ko Akala sa'yo. ko biro-biroan lang yan. Sabi ni General Jean Paro sa likod, boss, akong manager mo. Ako ang coach. 20% tayo dyan, boss. 20%. Oo. Araneta Coliseum. Hindi, medyo... Kung madalian yan, linggo na yan eh. O, yun na nga. Eh, baka imposible. Kasi siyempre... Diyan sa Ilorde Boxing sa Mandaluyong, meron dyan. Hindi, ako nasagot ko na yung venue. Ganon? Oo. Ako na magbabayad. Ba? Diyan tayo sa Philippine Arena. Wala tayong boxing modeling doon. Hindi, maglalagay tayo. Di ba, may NLEX dyan. Oo. Yung kalsada, doon tayo. Sa tapat ng Philippine Arena. Kalsada. Hindi tayo makakakuha ng doon, ganansya, kasi may entrance fee, may sponsors eh. Yung pagpasok mo ng toll, Oo. medyo mahal. Oo. Kasama na dyan yung pinang boxing. Di ba? Para nasasakyan yung mga manonood. Pwede. No? Hindi pa tayo mahirapan sa... Lahat ng mapalingon, bayad. Bayad. Lahat ng mapalingon. Oo. Ay, pero siyempre, yung General Torre, batak yan, pare ko. Ay naman. General yan eh. Pero palagay ko, ano lang yan. Hindi ko alam kung tototohanin nila yan. Mapapasubo si Bastilla kung bigla niyang atrasan yan. Siya na unang nagsabi. Sa bagay, sa Diba? mga kulturang Pilipino, pag Oo. naghahamon ka at may kumasa, Oo. at hindi ka nagkasalimbawa Kahit dyan. pa sa akin, pabiro-biro lang eh. Ito lang, makaka-relate yung mga kababayan natin dito. Oo. Alam mo, naghamon ka ng debate Yan. sa Luneta. Oo. Sabi mo, magdala tayo ng granada. No, magkakabit ka ng mga dinamita sa katawan. Tapos hindi mo naman pala ikinol
Siyempre, sasabihin, hindi naman ba? Hindi, naghahanap na ng dahilan. Oo. Hindi, ito gusto ko, sige ito gusto ko alaban, sige ito sa ganyan eh. Ano-ano. Yung mga bagay na imposible eh. Hindi mabababa yung, ano tawag ito, credibility. Totoo. So, may sagot na ba si Baste dun sa sagot ni General Torre? Wala pang reaction ngayon. Ewan ko. Kasi siya ang nauna nagsabi eh. Pero bagay si Basti, pag nakita mo yung katawan niya, puro tato, tsaka malaki katawan ha. Parang malaki, no? Parang nag-weights din si Basti eh. Ang problema dyan kasi Diba? kung boxing bang sabi ni Baste, Suntukan sabi. suntukan. Pero walang sinabi kung ano eh. Kay General Torre naman, boxing. Ayun para na madali ang setup. Kasi naman, kung suntukan na walang gloves, Mixed martial arts yun. oo, tsaka masyadong violento yun. Yan, At least yung boxing ay tanggap ngayon bilang sports, di ba? Hindi, tsaka nakakita pa naman. Pwede ito tumanggap ng sponsor eh. Sponsors, tapos mga kikitain ay itutulong sa mga nasalanta ng kalamidad. Diba? Oh. Ada, sige. Di ba? Gawin Hindi natin. ko lang alam kasi si Basti kung yan ay may training kasi bukod sa kanyang pabanda-banda, yan kasi nagbabanda yan eh. Hindi ko alam ang iba pang extracurricular activities ni Basti. Oo nga, no? Di ba? Tsaka iba kasi yung boxing eh, di ba? Oo. Ano yan? Resistensya yan eh. Sabihin mong every 3 rounds tapos 12 rounds. Naku, kung wala kang resistensya, maganda-ganda dyan. Baka 3, 4 na rounds lang, hingal kabayo ka dyan, pare ko. Diba? Siguro, abangan na lang natin yan, ha? Oo. Kung talagang magkakaroon ng ganyan, na ako sa personal kong pananaw, yan ang may siguro usapan lang. Hindi, ano yan? Kasubuan na yan, pare ko. Ang balita ko, isa naghahasa na ng labaha eh. Labaha, gano'n ha. Ito'y gulat ng paghanga. Ang gulat ng paghanga. So parang, wow! Yun! Kasi kayo na, ha? Kakagulat na, nakakagigla na, Oo. kagimbal-gimbal. Oo, ito naman, gulat na, may paghanga. Oo. Wow! Yun. Ganyan ang banat dyan? Oo. Eh, ano yan? Ba? Marami ako nagugulatan ngayon, may paghanga pa oh. Oo, kasi sa kabila ng kabilang batikos at kung ano-anong mga balitang negatibo, Oo. alam mo ba na lumabas ng palasyo? Ha? Lumabas na ng palasyo. Hindi, nasa ibang bansa na nga ang Pangulo, pabalik na ng Pilipinas, ang alam ko eh. Hindi. Ang First Lady, lumabas ng palasyo dyan. Palasyo sa Ng Malacanang. Malacanang. Ba't di ba siya lumalabas sa Malacanang? Ito kasi, may baha, may bagyo. Hindi siya nagsabi na, ba't ako lalabas, bumabagyo? Di ba? Ganon. Bakit ako maputik? Hindi, siguro naman, dahil sa wala ang Pangulo, wala ang kanyang Pangulo ng ba, di ba, ang mister. Siyempre, ang First Lady nandito, siguro siya ang haharap bilang representante ng Pangulo ng ating bansa. Siguro, Yun na kaya ngayon, ganon. yun na ngayon nangyari. Ayun, Dahil ang sabi ng ko sa iyo, Pangulo eh. ay, dahil wala ako dyan, gusto kong makidamay, Oo. hindi ko naman magawa. Ayan si First Lady. Lisa punta kay Marcos, Marvin pala eh, no? pumunta sa mga evacuation site. Oho. Kasama si PNP Chief Nicolas Torre. Ayan na sinasabi ko. Nagpaabot ng tulong. Diyan po ito sa biktima ng sunog sa Barangay 420, Sampaloc, Maynila. Asa Palok ba ito? Oo, 200 families ang naging biktima dyan. Yan ang sinasabi ko. Yan ang magandang ginagawa ng First Lady. Eh, yung mga timbahan na yan ay binibigay. May lamang pagkain yan. Ha? Oh, yan ang sinasabi. Tama yan. Oo. Di ba? Yung sunog- Kaysa puro batikos ang tinatanggap niya, pinupuna. Ang iganti niya, tama ito. Ako, sang-ayon ako dyan. Siguro, siyempre, hindi tayo mawawala ng mga bumabatikos. Oo. Sabihin, ba't kailangan pang magpa-photo op? Tutulong na nga. Alam niyo, mga babae. Para alam. Akala ko papunta ng Saudi ang First Lady. Nakauwi na ba siya? Nakauwi na. Galing na doon. Nauna siya nakauwi. Oho. Sa akin, ay maganda na kung may ganyan. Di ba? Tama Kahit yan. sino. Oo. Kahit sino. Halimbawa, tumutulong kayo. Kayo mismo, personal. Oo. Nasa inyo yun eh. Kung gusto nyo magpakuha ng picture, mag-video o ano man, ang atin dyan ay tumutulong. Di ba? Sino yung kasama niya? Si Paring Mel ba yun? Yung... Yung lalaki naka-sombrero kanina? Parang si Yan, Paring yan, Mel. yan, yan. Tama. Si Paring Mel nga. Yan ba yun? Si Paring Mel Rolbs. Ganun ba? Rolbs. Oo. Di ba, Jen? Tama. Kasi sigurado yan, tumulong ka o hindi, may masamang sinasabi. Di ba? Totoo. Ito ay, it pertains to
any persons, ha? Totoo. It either Vice President Sara Duterte. Oho. It can be Cynthia Villar. Oho. O kung sino man, na kapag ka tumutulong, bakit ba kaya kailangan nating batikusin? Pagka nakita nating nag-video, sabihin bakit kailangan pa mag-video? Lagi kasi tayo negatibo sa tao. Oo. Diba? Kaya nung gumawa ng mabuti at nagbigay yan, negatibo pa rin ang tingin ng iba. Wala tayong magagawa, ganun talaga. Oo. Eh tayo naman, media man tayo. Sa tama lang tayo kung ano yung factual. Oo. Wala tayong ang importante, mas maraming tumutulong. Ayun. May video man o wala, may Oo. photo op man o wala, magpasalamat tayo. Di ba? So yung pinamimigay na timba ng PCSO yun. May mga pagkain yan. Ayun, may biskwit siguro, no? Oh. Bagong Pilipinas na nakalagay. Ayun. Di ba natin nalala mo, Nelson, kapag kang ating galing sa Maynila, Oo. puwi ka ng probinsya, may dala kang timba ng mga biskwit. Pag wala Yes. kang dalang ganyan. Oo. Kasi ano ang unang hinahanap ng mga bata yan, yung timba. Di ba? Kaya sa mga terminal ng bus, sa barko, may makikita ka na yung timba na yon, pag naubos ang laman, nako, lalagyan mo ngayon ng bigas yan. Iingat-ingatan ng mga matatanda sa probinsya yan eh. Huwag mo niyo tatapo yan, dala yan ni Tuto Jen, gano'n ha. Oo. Lagyan nyo ng bigas, isa-save nila ngayon yan. Pero ngayon maganda yung lalagyan, no? Mga balde. Oh. Yan, balde ng bagong Pilipinas. Oh. Ayan, no? Yan. So ano ang yun yung nakakagitla ng may paghanga? Ganun ba ibig sabihin? Kasi hindi naman masyadong ginagawa yan eh. Di ba? Sa mga... Ako siguro tama, dapat ma-realize na rin ng pangalawang pangulo ng First Lady na ginagawa talaga niya yan. Di ba naalala mo si dating First Lady Imelda Marcos? Pagkawala si Apo, talagang si Madam Imelda ang talagang umiikot. Di ba? Yes. Kaya mas marami nga sa dating appearance kaysa kay Apo Lakay eh. Si oo, Imelda. Tama. Di ba? Noong unang panahon. Ako, aywan ko lang ako mamasamain ng iba. Kasi pinaghati pa nila parang ang charity kay First Lady. Yes, nung mga time na yon. Pwede naman ako bilang asawa ng ating Pangulo, pwede ho niyang gawin. At alam ko, may mga pondo din namang nilalaan siguro dyan. Oh, yun nga. Di ba? Pero bukod sa First Lady Jen, di ba? Meron Nasa Amerika si Ang si Pangulo. Pangulong Bongbong. Oo. Pag uwi niya ng Pilipinas, meron siyang dalang pasalubong. May dapat lang. Yes. Para kanino? Para sa mamamayang Pilipino. Kala ko pa naman para sa atin. Mahal na Pangulo. Baka malimutan nyo kami ni Nelson, no? Oo. Pasalubong ito mula sa kanyang pakipag-negotiate kay US President Donald Trump, Jen. Naku, ang dami pumupuna dyan, Nelson, ha? Eh, Parang hindi niya parehas yung nangyari. si Trump muna ang pagpaliwanagin natin. Oo. Kasi ang ginawa ni Trump, parang tuwang-tuwa siya, ha? Tuwang-tuwa siya na pumayag tayo doon sa 1% ibinawas. Tapos sa kanila, walang ipapataw. Ganun ba ibig sabihin? Hindi, ito. Ayan, no? Ang tarif na ipapataw sa Pilipinas ay 20%, di ba? Tama. Oh, yes. Nakatawad tayo ng yan. Binawasan ng 1%, 19% na lang. Wow! Yan ang talaga nakakabigla. Yan ang talaga kuripot din pala itong si Trump, no? Nagkermet ka, kabagay. Sabi ni Trump, total Ilocano ka. Mukha na, balitan na pangyayata. Naging galante tayo dito eh. Oh. Sabi nga dito, hindi, sabi ni Trump Oh. dapat ang tarif ay, merong tayong reciprocity. Ha? Okay. Ibig sabihin, pantay tayo. Tama. Oh. Parang akin na yung cake. Hatiin natin. Parang reciprocal agreement kaya yan. Oh. Akin na yan, cake, sabi ni Trump. Oh. Hati, anong hating kapitid. Ating kapatid. Alyansa tayo Yung small brother kita, ako big brother akin mo na eh. yung cake. Oh, yes. Okay, tama naman. Pahihiwa natin, ha? Oho. Iniwan ganun, no? Iniwa, 1/4. Oh, ito yung sa'yo. Oh. Parehas na parehas. Akin to. Parehas na parehas. Oo. Sa tatanong mo, bakit naman ang liit nung napunta sa akin? Sa'yo, laki-laki. Hindi, kasi yan? By weight, di ba? Ayun. mas magaan. Binati sa katawan. Mas magaan ka. Tama yan lang naman. ang kailangan mong vitamina, mineral, enerhiya. Oo. Ako, mas mabigat ako. Big Oo nga, no? Pag kinain ko Kasi to. yung katawan nga ni Trump, kumpara doon sa katawan ni BBM. Yes. Yan ang sinasabing
patas na hatian. Kasi halimbawa, Parang hindi patas inati talaga. natin ng patas na Oo. patas. Oo. Ikaw, sobra yan sa'yo. Mabubusog ka ng todo. Ako naman, gutom, kulang. Ganon? Kaya hatiin natin ng patas, batay sa kapangailangan natin. Oo. O sa'yo kapiraso, 1%. Akin, buo. Ay, pero parang, paano kaya napapayag ang Pangulong Bongbong doon? Tsaka, anong gayang ginawa niya? Ano kayang pangako ni Trump para from 20%, ay para bagang tuwang-tuwa ang ating mga kinatawan sa Amerika na ginawa pong 19%? Hindi, kasi nga maraming mga Ano kaya mga nakapaloob doon? Ano? Baka naman kasi ako may nakapaloob na maraming... yung military, assistance, yung mga kung ano-anong mga... Kasi kahapon, di ba, binabalta ni Ambassador Babes Romualdez. Naputo lang yung binabasa kong balita. Magtatayo sila dito ng pabrika ng ammunition. Oo. Di ba? Puro ganun. Pero ang isa pa sa lalo nakapagsiphayo ng aking kalooban, Nelson, yung produkto naman ng US Oo. na ipapasok sa Pilipinas, zero tariff. Yun yung sinasabi ko na patas yung hati. Patas na patas ba yun? Sa kanya, isang buo, sa'yo kapiraso. Ganon? Eh, ba yan ang patas? Pero ito mga kababayan, kidding aside, Oh. kung ikukumpara natin sa mga bansa sa Southeast Asia, halimbawa, Vietnam. Opo. Kasi baka sabihin naman ninyo ay, ano naman ang napala ng ibang bansa? Kung ikukumpara natin sa ibang mga bansa na kagaya din natin. Halimbawa, Vietnam. Oo. Alam mo ba na ang ipinapataw dapat, sa atin 20, di ba? Oo. Naging 19. Naging 19. Ang sabi ng US noon sa Vietnam, Vietnam kayo, 46% ipapataw namin sa inyo. Laki, halos kalahati. Oo. Tapos nag-negotiate. Oo. Ang naging final deal ay 20%. 20% pa rin. Malaki yung kanilang na-discount, Oo. pero 20% pa din yung. Kasi malaki yung pinagmulan, 46. From 40 naging 20. So, 26% ang nawala na bawas sa kanila. Okay. Tapos, ano naman ang kapalit na kapag ka naman ng US ang magbebenta? Oh. Aba, dito po ay ganun din. Zero tariffs on US goods Na ipapasok sa Vietnam. ipapasok sa Vietnam. Yan ang kung tawagin ay reciprocity. Patas yan. Ayaw ko, hindi tayo ekonomista pero hindi ko maubos maisip kung paano nangyari itong dilubyo sa buhay. Di ba? Oh. Eto pa. Oh. Ang Vietnam ay may commitment na taasan ang pagbili ng mga produktong US products. Oo. Kasama yan ang energy Oh. at yung agricultural goods. Pero mo agricultural na yung Vietnam, pinabibili pa sila sa Amerika. Oo. Pero ano ba mas malaki ang investment kayo ng Amerika sa Vietnam, Nelson, ha? Bukod sa China, puro made in Vietnam na ang mga kalakal. Ang dami ngayon. Sa Indonesia, ganun din dyan. Ganun ba? Sa Indonesia naman ay ang ginawa ng China, kasi apakahigpit ng Indonesia, di ba? Matatandaan ninyo, pinag-usapan natin dito, ayaw nang magbenta ng Indonesia nung kanilang, yung ginagawang yung baterya. Yung ore. Nickel ore. Yes. Kahit sa China, ayaw nila magbenta, di ba? Ayaw na nila. Sila Kasi na. yan, importante yan. Pag gagawa ka ng yung Electric vehicle. electric vehicle sa baterya, di ba? Yes. Dahil sa mga banta ni Donald Trump, ayun, napapayag din ng Indonesia dyan na magbenta nung tanggalin ng 99% ng tariff barrier sa mga US goods na Ganun? ipinapasok sa Indonesia at payagan din silang bumili ng mga pangailangan nilang mineral. Nako. Yung kanilang tariff, ang sabi ng Amerika, dyan sa Indonesia dapat yan 32%. Ganun. Nung nag-negotiation, Oo. 19% din. So katumbas ng Pilipinas. Kaya, Sumasakit pa rin ang kalooban ko dyan. hindi kaya dito, siguro. Hindi ko lang alam, ha? Sige, baka naman kasi may mga nakapaloob pang agreement yun. Sa... Siyempre, may Amerika Diba? yan di ba? Oo. Ang siguro ang naging problema natin dito ay dapat
tumayo ng isa yung ASEAN eh, no? Oho. Association. Kasi kung ako ganyan, Oo. bigay mo sa akin ng mga offer na yan ng US, Oo. di sa China na lang ako makikipag-negotiate. Yun ang sinasabi natin, di ba? Anong meron kang US na wala ang China? Di ba? At saka, kung quality yung pag-uusapan, pwede rin. Tungkol naman sa market, Oh. mukhang mas malaki ang market ng Kaya nga yung bibentahan China, natin. nung sa Amerika, nakipagmatigasan din ang China, di ba? Nakita mo yung ginawa ng Canada. Ay, kung kayo, papatawan nyo kami ng produkto, papatawan din namin kayo. Yan ang ginawa ng Canada. Di ba? Aywan ko lang. Siguro sa gasto, siguro sa mga transportation, baka makamura-mura pa tayo, Nelson. Oo. Kung makikipag-negotiate tayo sa China. Ang problema kasi sa atin, meron tayo laging isipan na pagka-China, wag yan. Ano yan hindi kalaban natin ngayon. Kumbaga, inaapi tayo yan Ganito, ganyan, etc., etc. Ngayon, hindi ko lang alam kung ito'y parehas na parehas sa pananaw nila. Mukhang ang agrabyado, hindi lang naman tayo, ha? Oo. Kundi yung halos lahat ng bansa Oo. na katulad natin dito sa Southeast Asia, yan ho ang trato ngayon ng US tungkol Oo. sa kalakalan. Mayroon nga ata mga leader ng ating bansa, Nelson, na halos nasiphayo din sa pangyayari na yan. Sino yan? Sino yan? Hinahanap ko dito Wala lang nakita ko yan. May mga statement si kanina Senador Panfilo Lacson dyan. Yeah, si Ping, si Oo. JB ata, may mga ganyan. Yung mga senador. Oo. Sabi nila parang hindi maganda yung nakuha natin sa Amerika. Ako gusto ko malaman kung ano ang yung economic managers ng ating bansa, economic team ng Pangulo. Oo. Ayan sabi ni Senador Lacson. No? Yeah, 19% versus 0% tariff is definitely not the most fair deal between decades-old friends. Oo nga naman. Oo. Diba? Yang tayo small brother, tapos ikaw big brother, ganyan ang gagay mo sa amin. Old friends or allies like the United States and the Philippines, if I may add, it is the worst, mantakin mo, it is the worst insult that a host can throw at his guest. Kulang pa ng tiyata, no? Oo. Sabi naman ni Senador Amy Marcos, Si Ivy naman, kailangan ko munang makita at mabasa ang buong kasunduan. Oh. Pero kahit sinong tanungin, eksperto o karaniwang tao, 19% na taripa para sa Pilipinas, Oh. tapos 0 na taripa para sa Amerika, Oh. paano tayo nanalo dyan? Ang tanong, paano tayo pumayag? Eto pa, sabi naman ni Senador JB Ejercito, Ayan yan, si JB. masyado tayong dehado. Bakit tila lagi tayong naiisahan sa mga ganitong usapan? Sana ay gawing patas man lang kung tunay na kakampi ang tingin sa atin. Yan ang sinasabi ko. Oo. Yung mga ekonomista dapat magsalita rin dyan. Pero para mabalanse, para maging buo ang konteksto, mga kababayan, ganyan din ang ginawa ng Amerika, gaya na nabasa na natin at nabanggit kanina, sa mga kalapit nating bansa rito. Vietnam, tinan mo sa 46, Vietnam. Tapos sa Indonesia, ganun. Gugulatin ka na halos wala kang kikitain para pumayag ka dun sa hinihinging zero tariff Bagay tayo, wala kasing experience sa ganyan. Pero sabihin, ano bang kailangan natin sa Amerika na hindi natin hindi makukuha sa ibang mga bansa? Bakit pa parang nakatali na tayo? para tayong linta na nagsusumipsip dyan sa Amerika? Hindi sa ayaw natin, Nelson, Dapat lang malinawan. Diba? Bakit zero? Diba? Tsaka Parang kung sabi hindi mo, patas nga Hindi talaga. Mukhang paano pagdating dito sa tapos pero kung si Trump ang tatanungin, sabi ni Trump, sige nga, mukhang humanga siya kay Pangulong Bongbong Marcos. dahil pumayag. Ewan ko. Tingnan natin. Mr. President, what can you say to the President of the Philippines, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., in his capacity as negotiator? He's a very tough negotiator. So far, we're not there because he's negotiating too tough. In fact, I used to like him better than I do now. He's too tough. But we'll probably agree to something. But he's strong, a strong negotiator. He loves your country. Ayun, strong negotiator daw. He's negotiating too tough. Oo, Talagang- matindi. Siguro ang gusto dito ni Trump, Jen, ay wala, 20%. Hindi na. Diyan na tayo. Sarado na tayo dyan.
siguro, So, isa naglubag pa ang loob ni Trump doon sa 1% na kahit binawas? 1% man lang. O baka napapayag pa nga ng 1%, dapat wala ha? Ganun ba? Well, Kasi siguro. hindi sasabihin ni Trump na tough negotiator kung mabilis lang siya pumayag, di ba? Bagay, tama din Baka naman. Sa kanila, yung makatawad ka lang, malaking bagay na yan, no? So, ibig sabihin, yung 1% ayaw pang ibigay dyan. Yun na nga. Di ba? Ayaw pa Parang maibigay. ganun ang stand ni Trump. Pinahirapan pa ang Pangulo. Oo. Tapos talagang mahal niya ang bansa. Parang sabi ni Trump. Kasi kahit 1%, di ba? Oo. Di, aabangan ko diyan ang statement ng ng PCI, Philippine Chamber of Commerce and Industry. Yun hong Makati Business Club. Yan ang mga kilalang business group sa Pilipinas. Mga negosyante. Mga negosyante. Oo. Kung ano ang kanilang pananaw ukol sa bagay na yan. Si Ginoong Sergio Ortiz Luis, yan export business ang kanya. Oo. Di ba? Yes. Parehas ba ito? Di ba? Ito sa sitwasyong ito. Ay, nako. Anyway, tignan natin, Nelson. O, yan o, Trump, tinawag na tough negotiator. Top yan. Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. At talaga daw napatunay ni President Trump na mahal ng Pangulong Bongbong ang Pilipinas. Ikaw ba naman? Ayaw kang... Di ba? 20% na yan. Hanggang dyan lang tayo. Sarado na. O, yun na nga. Pero ang mamamayang Pilipino, hindi na. Kami po ang dalawa. Baka sabihin nila, mamamayang Pilipino ay naghahanap ng paliwanag. Di ba? Mo hindi, pati na yung mga senador Ayun yung ang kanina, mga binasa natin. nagtatanong. Oo. Kung paanong nagkasundo sa ganung bagay. Di ba? Anyway, o ano pa paano? Uwi na tayo. Paalam tayo. Meron ba tayong box populi sa araw na ito? Asa na? Ayan. Okay na, kailangan kasing makasangkot natin ang ating mga kababayan ukol po sa mga paksa na ito na atin hong pag-uusapan. Ano ha? Ayan. Ito. Tama-tama. Tama-tama. Patas ba? Patas ba sa tingin ninyo ang naging kasunduan ni PBBM at US President Trump sa pagbaba ng taripa kapalit ng pagbukas ng merkado sa US na walang babayarang trade dues? Yan. Yung dues po yung Zero tariff, Zero tariff. Paano yan? Pagpasok sa Pilipinas ng kalakal ng Amerika, Ay, zero. Zero. Wala tayong sisingilin. Pero pagka tayo, pagpapasok ng kalakal sa Amerika, Plus 19%. 19%. Sumagot nga po yung mga nandiyan sa Amerika, no? Yung mga kababayan natin sa US, marami tayong nakasubaybay dyan, ano ha? Sana po ay kayo mismo, sumagot nga po kayo at mag-comment dito sa ating Vox Populi, ha? Kaya yung mga nasa ibang bansa. Ayan. Kasi no? baka alam ninyo kung ano naman ang kalakaran dyan di ba? Yan na nga, So oo. malalaman ninyo, ay hindi, talagang ganyan po. Ha? Oo. Pwede nyo sabihin, ay dito po sa mas mabuti pa dyan sa Pilipinas, ganyan. Dito Oo. ganito. Ha? Pero tanong ako, magpapakamatay ba tayo sa produktong Amerika talaga? Ganun ba talaga ang ating... Hindi, ang ano dito kasi ay yung market nila Oo. Ibig sabihin dito ay yung produkto natin maibenta sa kanila. Yun ang usapan Oo, kaya kahit Oo, na oo. pumayag kahit na 19%, payag na tayo. Oo. Tapos yung pagpasok dito, yun yung zero, di ba? Yun na nga. So pag bibili tayo ng mga US made, mga signature, etc., mas magmumura ba? Yung negosyante nila kasi doon, ay sa Amerika, mas makikinabang. Diba kasi mura Pero tayo, di ba, magpapasok ka ng anong gusto mong produkto. Di ba, bagoong. Yan, bagong alabang. Abawa, yan 100 pesos, di ba? Oo. Pagdating doon, 119, 120 na. Kasi Hindi, dollar yan dollar. Halimbawa, dollar, ganun din. Tapos yung $19 doon, hindi naman pupunta sa negosyante. Sa gobyerno? Sa gobyerno. Kasi tarif di ba? Bayad ka sa kanila. Tignan natin. Sino yan? Ito po ay si DILG Secretary John Vic Remulla. Ba? Nagsorry pa. Oo. Oh. Dahil ang dami ho kasing kahapon sinabi lang natin, ano tama ba yung ginagawa nito, di ba? Oo. Pinag-usapan natin ito yung kanyang bogchi, yung abangers, Yan. yung nakatulog siya, ayan
Oh. naidlip. Tapos Eto yung- na, inaabangan ninyo. Ang government daw ay lousy. Oo. Oho. Kasi yung mga netizen at iba pa ay nagsabi, hindi dapat ganyan ang mga announcement. Oh. Alam mo na nga may kalamidad, parang insensitive yan. Ayun. Parang bakit ka pa, parang nagpatawa ba yan? Oho. Eto ang sabi ho ng... Walang kaseryosohan, no? Oo. Oh. Ang sabi niya sa isang statement, kung di naman nila naintindihan, humihingi ako ng pasensya. Oh. Pero ganoon talaga pagkatao ko. Ano na lang, intindihan na lang ito na wala naman akong masamang intensyon. Ayan. Pero dyan, iba yung mas iba yung ito ay statement na lang niya. Pero yung kanyang ipinost tungkol dito, pakita mo nga. Yung ipinost niya tungkol dito, yung latest. Dito sa, ang sabi niya, hindi ko babaguhin. Ganon. Hindi niya babago yung estilo niya, yung paraan ng kanyang pagpapahayag. Ayan, ang daming letga. Pasensya na, pero Ano yung hindi... letga? Galit? Galit? Oho. Pasensya na, pero hindi na ako magbabago ng ugali. Parang hindi maganda yun. Oho. Kung ang biro ko ay di karapat-dapat para sa inyo, tandaan ninyong wala naman akong minura, minaliit o hinamak. Wala rin akong binola o sinabing kasinungalingan. A little humor never hurt anyone. Ayan. Please stand by for class suspension announcement. So hindi niya kaya mag-adjust alang-alang sa kagustuhan ng taong bayan. Ganun ba ibig sabihin? Parang ganun nga. Di ba, yung sabi, may na-offend kasi, di ba? Oo naman. Lalo na Ako lang kahapon, di ba, binanggit natin para, ewan ko tayo, kung sariling usapan natin, dalawa na tayo nag-uusap, pero para yan ay gawin mong announcement sa isang seryosong pagkakataon, sa isang seryosong tagpo, ay ewan ko kung katanggap-tanggap sa taong bayan. Pero sa thread ata sa social media, parang hindi rin tanggap, no? Ay, hindi, oo. Di ba? Oo. Siguro naramdaman din niya. Tayo kasi, kayo po public official kayo, kung ano sentimiento ng taong bayan, sana kayo po ang mag-a-adjust, hindi po ang taong bayan na mag-a-adjust para sa inyo. Oo, tama. Di ba? Oo. Secretary Joe, alam ko namang alam niyo po yan. Di ba? May isang pangyayari, Nelson. Alam mo ba si Secretary John Vic sa ganyan sa mga meeting, seryoso pala yan? Ayaw niya nang nahuli ang kausap niya. Oh. Talagang sasabunin ka ng pag-uusap. Okay. Tapos habang nag-uusap kayo, halimbawa, conference yan, Oo. Pagka gumamit ka ng cellphone, palalayasin Gagalit. ka. Palalabasin ka talaga. Tama naman. Ganon, kasi gusto niya seryoso ang usapan. Tama naman ganon. Di ba? Yes. Mayroon nga isang una, yung command conference ng PNP. Oo. Meron pang one-star general, pinalabas Dahil gumamit ng cellphone habang siya nagsasalita, yun. Ewan ko lang. Kasi alam niya, seryoso yung ganun. Tama din naman yun. Kumbaga, protocol naman yun. Nagsasalita yung boss mo, tapos ikaw pa-cellphone ka, nakakagalit naman talaga yun. Tama. Diba? Pero ito, sa ganitong sitwasyon, ulan, bagyo, may baha, kaya kailangan mong mag-announce ng walang pasok. Para sa akin, seryoso po yun. Ewan ko lang, ha? Ito naman, sa akin. Oo, sige. Bilang communication. Ito naman sa communication to, ha? Yan. Kasi anunsyo mo ito, ang audience mo dito, Secretary, ay hindi lang isang grupo Yes. Di? Parents, students, Public. teachers. Yes. General public. Yes. Therefore, you should not use words, language, or sentences na hindi maintindihan ng ibang bracket ng audience mo. Diba? Kasi general. Ano yung letga? Ano yung, hindi ba? Ano yung, hindi ba? Bakit ka pa nag-announce ng hindi naman maintindihan ng ibang tao, di ba? Halimbawa, yung hindi naintindihan na wala palang pasok kasi kung ano nung sinasabi mo, napahamak sila, di ba? Totoo. Anak, sabi ni Secretary, let's go na, pumasok ka na raw. Let's go. Pumasok ka na raw, sabi ni Secretary John Vic. Tama. Hindi ba? Siguro, pag-isipan ninyo kung bakit may mga, halimbawa kami ni Jen, di ba? Oo. Ang audience namin, alam namin yung language. Yes. Kaya hindi kami gagamit dito ng mga, yung ginamit ni dating Paulong Duterte na kalokohan, di ba? Yan. Yung, ano ba yan? Leptospirosis.
Kasi hindi pang Hindi pa area. karaniwan. Oo, hindi. At saka Duterte na, hindi mo tayo Duterte. At saka tapos hindi natin sasabihin, Bogchi, kumusta rin Bogchi nyo? Let ba kayo sa amin? Hindi pwede, di ba? Yan. Kasi audience mo, hindi ka maiintindihan eh. Totoo. Kaya ka nag-a-announce kasi gusto mong iparating ang isang mensahe. Bakit mo guguluhin yung mensahe, di ba? Yung sabi daw pa ni Para lang Pangulong maging Digong, cute ba, ganon? sabi ni Pangulong Digong, preposterous. Ayun, buti pa yun, naintindihan mo eh. It's a strong word, sabi niya. Oo, strong word. Kasi siya, meron siyang gustong patunayan. Yan. Ang mensahe niya, gusto niya pabigatin yung statement niya, kaya preposterous ang ginamit niya. Yes. Pero ikaw, mag-a-announce ka ng isang importanteng bagay, huwag kang gagamit ng mga pamamaraan na pang sarili mo lang, di ba? Sabi niya kasi hindi, tinanggap ng mga taga Cavite yan eh. Cavite. Kasi sa Cavite niya, okay, tanggap nila ako kasi ganyan ako talaga mag-announce. Paano naman yung mga taga ibang probinsya, di Yun ba? na nga, oo. Kung hindi ka maintindihan, di ba? Oho. Di ba? Oo. Oo. Baka turuan ka po ni PCO Secretary Dave Lopez tungkol sa communication, di ba? Messaging kasi. Messaging yan. Opo. Oo. Seryoso. Hindi ko yun ang ugali mo, hindi mo babaguhin dahil gusto mo na wag magbago. Yes. Hindi, kapag ka ikaw ay nanunungkulan sa gobyerno Yes. bilang isang public servant, Oho. ang masusunod yung pinagsisilbihan mo, di ba? Taong bayan. Hindi po Yes. pwede na ang isang servant ay mas marunong pa dun sa amo Sa niya. kanya pinaglilingkuran. Oo. Oho. Alam mo, hindi ka nga maintindihan. Kaya nga sila nagagalit yung iba. Hindi ka maintindihan eh. Ba't mo ipipilit yung sinasabi mo, di ba? Yun na nga. May gamot ba tayo dyan? Humigip ka muna. Sa labat. Papalubag loob. Ano, Ano lang tayo, di ba? Real talk lang tayo. Yes. Real talk. Sekretary, John B., kaibigan natin yan. Wala tayong masama. Pero pagkaganyan po, mukhang... kasi aywan ko lang kung naging effective po sa Cavite yan. Pero aywan ko kung nationwide, baka hindi po maging effective. Kasi dyan, ay bawa, bakit ba nagkaroon ng ganitong issue? Oo. Bakit tayo nag-uusap-usap? Bakit may nagtatalo-talo? Bakit may bumabatikos? Kasi nga ayaw. Hindi nga nila matanggap yung Yes. messaging mo eh. Bakit mo ipipilit, di Kung ba? alam ng Pangulong Bongbong na ganyan po ang style, baka hindi kayo napagbigyan. Kasi siya ang nag-request sa Pangulong Bongbong, di ba? May reaction nga ang Pangulo eh. Ganun ba? Ayaw mo na siya. Kung naintindihan naman siya ng taong bayan, ayaw mo. Wala na akong Ang problema, pakialam dyan. Hindi, inuulit-ulit mo yan araw-araw. Ayaw mo magpatalo. Di araw-araw ka may kalaban, di ba? Yun na nga. Araw-araw may nagsasabi, yan na naman si Pakyut. Yan na naman yung walang kakwenta-kwenta secretary. Lagi kami ganyan, di ba? Gusto mo ganun araw-araw merong nagsasabi, ayan na naman, ayaw magbago. Di baka naman lang yan. Diba? Kasi alam mo naman, negative or positive publicity pa rin yan eh. Sa bagay. Di ba? Oo, At least ngayon, napag-uusapan siya ng taong bayan. Baka malay mo, later, Hindi, totoo yun. yung awareness niya, Hindi, di ba? dapat. Oo. Hindi si Secretary John Big lang ito, ha? Aha. Sa lahat ho ng mga nanunungkulan, lalo na sa gobyerno, public servant ka eh. Oo. Kapag ka ikaw magme-messaging, magpaturo ka muna sa magagaling sa communication, di ba? Ang dami niyan. sa Hindi Pilipinas, basta-basta ang dami. Oo. hindi basta-basta kung ano yung salita mo, yun pa rin ang gagamitin mo, Yes, hindi. ang dami niyan. Iba na yan, iba na. Oo. Iba eh. Kung announcement po ng klase, ang gusto niya, mayroong isang taong effective dyan. Ngayon, bumalik sa DepEd. Nilo Rosas? Nasa DepEd na uli. Ay, di siya nang Ayun. Si Ginoong Nilo Rosas. Undersecretary, kung yun kakamali ha, ibinalik ata siya ni Secretary Sani Angara bilang DepEd Undersecretary. Hindi ko lang po alam kung ano ang partikular na kanyang gampanin ngayon sa DepEd. Pero nasa DepEd na po si Director Yusek Nilo Rosas. Ayan. Kasi isa yan yan sa mga effective na communicator. Kasi pagka ipinilit mo, pakita mo nga uli yung sinasabi niya na, yan na po ang gusto ko lang mabasa. Yan, no? Yan, no? Yan, no? Pasensya na, pero hindi na ako magbabago ng ugali. Oh. Tamang asal ba yan, Jen? Ha? Pagka sinasaway ka ng matatanda, Oo. na, magbago ka naman, hindi maganda. Ay, hindi na ako magbabago ng ugali. Tanggapin niyo na ako kasi ganito ako eh. Naku Parang po, gano'n. wala kang pupuntahan yan, John B. Di ba? Yun ang sabi Hindi ka niya. nakikinig sa payo. I have... Napakatigas naman ng ulo mo, di ba? Pagka ganyan. Yun na nga. Oo. Baka pag hinalaan ka ng iba dyan. Na? Baka pag hinalaan ka.
Kapag ang tao ayaw magbago. Ang kagandahan niyan, Jen, Oo. ba, hindi niya binago. Oo. Araw-araw may topic tayo, di ba? Ayun na nga. Bagay, pag